Ang pag-ibig ay parang pag-akyat sa mataas na bundok o paglangoy sa malalim na dagat ng El Nido. Minsan nakala mo handa ka na dahil dala mo na yung lahat ng gamit, ang lakas ng loob, ang malunod o ang mas malala, mapahiya sa harap ng taong tinitibok ng puso mo. Sabi nila, ang tunay na lalaki ay hindi natatakot sa kahit ano. Pero paano kung ang kinatatakutan ko ay ang 4 na salitang matagal ko nang itinatago? Narito ang kwento ng pag-ibig, pagkakaibigan, at pagtatangka kong panindigan, ang titulong Boy Tigas. Ang ganda ng El Nido, Palawan. Ang asul na tubig, ang puti ng buhangin, at ang init ng araw na parang gustong iluto ang balat ko. Pero kahit anong init ng panahon, kailangan kong panindigan ang imahe ko. Ako si Emil, kilala sa aming barkada bilang Boy Tigas. Bakit? Dahil sa loob ng 10 taon, wala pang nakakakita sa aking umiyak, kinilig o kahit man lang nagpa-cute. Emil, tulong naman dito sa cooler oh. Ang bigat. Sigaw ni Andy. At doon na nagsimula ang paglambot ng tuhod ko. Si Andy ang kababata ko, matangkad, laging nakangiti at may mga mata na parang nangungusap. Kahit kumain ka na ba, yun lang naman yung itatanong. Best friend ko siya at ang masakit na katotohanan, mahal ko siya. Pero dahil ako si Boy Tigas, kailangan cool ako palagi. Sus, Andy, isang cooler lang hindi mo kaya. Akin na nga yan. Sabi ko habang pilit na kinukuha yung cooler kahit na ang totoo ay halos mapatid na rin ang ugat ko sa leeg sa bigat nito. Wow, macho talaga ng best friend ko. Kaya crush na crush ka ni Sarah eh. Biro ni Andy habang tinatapik yung balikat ko. Gusto kong sabihin na sino si Sarah? Ikaw yung gusto ko. Pero ang lumabas sa bibig ko eh. Siyempre, workout to pre. Hindi tayo pwedeng lampa dito sa beach. Nag-arkila kami ng kayak para pumasok sa Big Lagoon. Dahil kaming dalawa lang ang magkasama, ito na sana yung chance ko. Ang plano, magmo-moment kami habang pinapalibutan ng naglalakihang limestone cliffs. Emil, tingnan mo yun. Ang ganda oh. Turo ni Andy sa isang malinaw na bahagi ng tubig. Sa sobrang excitement niya, nayanig ang kayak. Huy, dahan-dahan, baka tumaob tayo. Sita ko, pero ang totoo, natatakot akong mahulog. Hindi sa tubig, kundi sa titig niya. Masyado ka namang seryoso, Emil. Relax ka lang. Minsan lang tayo dito oh. Alam mo, sa ating lahat, ikaw yung pinaka-misteryoso. Parang wala kang pakiramdam. Sabi ni Andy habang nakatingin sa akin ng seryoso. Huminto ako. Tumibok ng mabilis yung puso ko. Ito na ba yun? Magtatapat na ba ako?
At ang sagot ko ng mahina, anong walang pakiramdam? May pakiramdam ako, no? Talaga? Bakit parang bato ka? May nagugustuhan ka ba sa barkada? O baka naman may tinatago ka? Panguusisa niya habang lumalapit ang mukha niya sa akin. Naramdaman ko ang pawis na namumuo sa noo ko. Ang lapit niya, amoy dagat na hinaluan ng sunblock. Pero para sa akin, amoy langit siya. Actually, Andy, may gusto akong sabihin sa'yo. Panimula ko. Huminga ako ng malalim at ang sabi ko, matagal ko na itong tinatago eh. Yung totoo kasi, ano yun? Tanong niya. Baka kasi yung kuryosidad sa mga mata. Yung totoo, Andy, ang totoo, eksaktong sasabihin ko ng lahat nang biglang may dumating na bangka na mabilis. Dahilan para lumikha ng malaking alon. Ang kayak namin, ayun, biglang tumagilid. Napasigaw si Andy. Sa halip na madamdaming confession, ang ending namin ay parehong basang sisiw habang pilit na inaakyat ang tumaob na kayak. Nawala yung cool image ni Boy Tigas dahil nakalunok ako ng tubig alat at halos maubo ko na yung baga ko. Pag-akyat namin sa kayak, tawa ng tawa si Andy. Emil, yung mukha mo kanina, parang kang palakang na-stress. Napasimangot ako habang pinapatuyo ang mukha ko. Tigilan mo nga ako, Andy. Muntik na tayong mamatay. Pero seriously, ano yung sasabihin mo kanina? Tanong niya ulit. Tumingin ako sa malayo. Wala. Sabi ko, ang alat ng tubig dito sa Palawan, nakaka-high blood. Matapos ang insidente sa kayak, mas naging porsigido ako. Sabi ko sa sarili ko, Emil, hindi ka na pwedeng maging boy lambot habang buhay. Ang plano ko sa gabing to, isang dinner sa tabing dagat sa Liu Beach. May mga sulo, live acoustic music, at ang pinaka-importante, isang buffet ng seafood. Dahil si Andy ay mahilig sa pagkain at ako naman ay mahilig sa kanya, naisip ko na ito na yung perpektong timing. Emil, sigurado ka bang dito tayo? Ang mahal dito ah. Sabi ni Andy habang tinitingnan yung menu sa labas ng resto. Nakasuot siya ng puting linen shirt na medyo hapit sa kanya. Ano ka ba, Andy? Minsan lang tayo dito at saka treat ko. Huwag ka na magreklamo. Sagot ko nang may kasamang pakul ng ngiti. Paninindigan ko yung pagiging macho provider. Umupo kami sa isang table na malapit sa dagat. Napaka-romantiko ng paligid habang kumakanta ang banda ng isang Tagalog love song. Kumuha na kami ng pagkain. Doon ko na na-realize ang unang problema. Ang alimango. Napaisip ako kung babalatan ko ang alimango para kay Andy. Magmumukha akong sweet, gentleman, soulmate material. Akin na yan, Andy. Ako na yung magbabalat para sa'yo. Sabi ko habang kinukuha ang malaking sipit ng alimango mula sa plato niya. Wow, Emil, ang bait mo naman yata ngayon. May kasalanan ka ba? Biro niya. Wala no. Sabi ko na nga sa'yo eh. Kailangan nating sulitin to. Kinuha ko yung crab cracker dahil gusto kong ipakita na tigas ako. Hindi ko na ginamitan ng dahan-dahan. Ginamitan ko ng muscle sa kasamaang pala dahil sa sobrang lakas
ko at madulas na sarsa, tumalsik ang isang malaking piraso ng laman ng alimango. Diretso sa puting damit ni Andy. "Shucks, Emil!" wika ni Andy. Hala, sorry Andy, teka. Nataranta ako. Kinuha ko yung table napkin at agad na pinunasan yung dibdib niya. Pero dahil sa kaba, hindi ko na namalayan na masyado na palang madiin yung pagpupunas ko at ang tagal ko nang nakahawak sa dibdib niya. Tumigil ang mundo kong nung mapansin kong nakatingin si Andy sa akin. Medyo namumula yung pisngi niya. "Emil, okay na ako. Ako na." Mahinang sabi niya habang hinahawakan ang kamay ko para patigilin ako. Para mawala yung awkward, uminom ako ng mabilis ng malamig na tubig. "Emil, bakit ba parang sobra kang tensyonado ngayong trip natin?" Seryosong tanong ni Andy. "Dati naman kahit saan lang tayo kumain okay lang, ngayon parang may pinapatunayan ka." Huminga ako ng malalim. Ito na talaga. Andy, kasi ayoko na kasing maging best friend mo lang." Nanlaki ang mga mata ni Andy. "Ha? Anong ibig mong sabihin?" Ibig kong sabihin, feeling ko kasi hindi sapat yung ganito tayo, yung gusto ko ng level up. Eksaktong pagkakasabi ko ng level up, biglang dumapit ang isang waiter na may dalang malaking tray. Sir, eto na po yung order niyong extra spicy chili prawns." Dahil sa gulat ko sa pagsulpot ng waiter, napaatras ako at nabangga ko yung siko ko, yung baso ng pineapple juice. Natapon yung juice sa hita ko, pero hindi lang yun. Dahil boy tigas ako, ayaw kong ipakita na nasaktan ako sa pagkakabangga ng siko ko kahit parang nakuryente yung buong braso ko. "Ouch! Okay lang ako. Sige na kuya, lapag mo na yan." Sabi ko habang namimilipit ang mukha ko sa pilit na pagngiti. Tumingin sa akin si Andy. Kalahating nag-aalala, kalahating natatawa. "Level up pala ha. Level up sa pagiging clumsy," wika niya. Napasandal ako sa upuan. Bigo na naman ang dapat na confession. Nauwi sa mantsa ng alimango at basang short. "Gusto mo bang ituloy yung sinasabi mo?" tanong ni Andy na may halong panunukso ang tingin. Tumingin ako sa kanya, tapos sa basang short ko, tapos sa bandang tumutugtog ng narda. "Mamaya na lang Andy. Baka kapag tinuloy ko, gumuho na tong buong resort," wika ako. Hindi ako sumuko. Kung nabigo ako sa dagat, sa dinner, ibabawi ko sa island hopping. Plano ko ngayong araw ipakita kay Andy na ako yung ultimate protector. Na sa bawat akyat niya sa matatalas na bato ng hidden beach, ako yung kamay na aalalay sa kanya. Pero may isang epal na sumira sa plano ko. Si Marco. Isang tour guide na mukhang model ng sabon, matangkad at laging nakasmile kay Andy. "Andy, dahan-dahan sa pagbaba ng bangka ha. Akin na yung kamay mo," sabi ni Marco habang nakaabot yung kamay kay Andy na parang prinsipe. Gusto kong sipain ang tubig sa mukha ni Marco. Pero syempre, kailangan cool lang si Boy Tigas. "Kaya niya yan, pare. Sanay yan sa hirap." Singit ko, sabay hila sa braso ni Andy palayo kay Marco.
Pagdating namin sa Hidden Beach, kailangan lumangoy sa isang maliit na butas para makapasok. Syempre, dahil gusto kong magbida, ako yung nauna. Andy, dito ka lang sa likod ko. Ako yung bahala sa'yo. Sabi ko habang pilit na pinapalaki ang dibdib ko. Pero ang lokong si Marco biglang sumulpot sa kabilang gilid ni Andy. Andy, may mga matatalas na corals dito ah. Kapit ka lang sa akin kung natatakot ka. At ang lolo mo namang si Andy, tumawa lang. Salamat Marco, bait mo talaga. Wika niya. Naramdaman ko yung pag-usok ng ilong ko habang lumalangoy kami sa loob ng lagoon. Wala akong ibang ginagawa kundi yung bantayan yung bawat galaw ni Marco. Muntik na akong tumama sa limestone dahil hindi ako nakatingin sa dinadaanan ko. Emil, okay ka lang? Bakit parang namumula ka? Mainit ba? Tanong ni Andy habang lumulutang kami sa gitna ng lagoon. Okay lang ako. Masakit lang yung mga mata ko sa sikat ng araw. Pagsisinungaling ko, ang totoo, masakit na yung mata ko na makita ang panayang kwento nyo ni Marco. Nakakita si Andy ng isang magandang spot para magpicture. Umakyat siya sa isang medyo mataas na bato. Emil, picturean mo ako dito, dali! Kinuha ko yung waterproof camera ko pero bago ko pa mapindot yung shutter, nadulas ng konti yung paa ni Andy. Oops! Wika niya. Dahil sa instinct ng isang boy tigas, tumalon ako agad para saluhin siya pero dahil sa sobrang bilis ko at sa dulas ng buhangin sa ilalim, imbes na masalo ko siya ng maayos, ang nangyari ay na-headbutt ko siya sa balikat at pareho kami bumagsak sa mababaw na tubig. Aray Emil, ano ba? Reklamo ni Andy habang inihimas yung balikat niya. Sinasalo lang naman kita eh. Baka kasi mapilayang ka. Depensa ko habang ang totoo ay masakit na masakit yung noo ko. Lumapit si Marco para tumulong. Ayos lang ba kayo? Andy, gusto mo ng ice pack? Meron ako sa bangka. Tumingin sa akin si Andy tapos kay Marco. Sige Marco. Salamat Emil, dahan-dahan naman kasi masyado kang padalos-dalos. Naiwan ako nakatayo sa tubig mag-isa. Ang plano kong maging knight and shining armor, nauwi sa pagiging clumsy bodyguard. Masakit na yung noo ko, masakit pa yung puso ko dahil parang mas hero pa yung tingin ni Andy sa tour guide kaysa sa akin. Nang bumalik kami sa bangka, lumapit sa akin si Andy at bumulong. Emil, nagsiselos ka ba kay Marco? Nabigla ako. Ano? Ako? Magsiselos sa tour guide na yun? Sus, pre. Boy, tigas to. Hindi uso sa akin yung selos. Tumawa si Andy ng mahina. Sabi mo pero alam mo, mas bagay sa'yo kapag hindi ka nagpapakamacho. Mas gusto ko yung Emil na totoo. Iniwan niya akong tulala sa dulo ng bangka. Anong ibig niya sabihin? Na alam niya? O na mas gusto niya akong soft? Pagbalik namin sa town proper ng El Nido, pagkatapos ng island hopping, hindi ako mapakali. Yung sinabi ni Andy na mas gusto ko yung Emil na totoo, paulit-ulit na tumatakbo sa utak ko. Gaya ng sirang plaka. Sino ba yung totoong Emil? Ang Emil ba na laging nakakunod ang noo para magmukhang seryoso o yung Emil na gustong gusto ng yakapin ng best friend niya tuwing nalulungkot ito? Dinala ko si Andy sa isang maliit na bar
sa Korong-Korong Beach. Malayo sa ingay, malayo kay Marco na Mr. Abs. At higit sa lahat, malayo sa mga taong nakakakilala sa amin. 2 bucket nga ng beer, kuya. Order ko. Uy, Emil, 2 lang tayo, bakit 2 bucket? Gulat na tanong ni Andy. Para dire-diretso yung kwentuhan, para lumabas yung katotohanan. Sagot ko, habang hindi makatingin sa kanya. Matapos ang pang-4 na bote, medyo gumagaan na yung pakiramdam ko. Ang El Nido night sky ay punong-puno ng mga bituin at ang tunog ng alon ay parang humahaplos sa aming mga paa. Andy, tawag ko sa kanya na medyo malat yung boses ko. Sagot niya habang nilalaro yung tansan ng bote. Namumula na rin yung mga pisngi niya. Mas lalo siyang naging gwapo sa paningin ko. Bakit mo sinabing mas gusto mo yung totoong ako? Ano bang tingin mo sa akin ngayon? Fake? Wika ko. Huminga ng malalim si Andy at tumingin ng diretso sa mga mata ko. Hindi naman sa fake. Emil. Pero lagi kang may suot na maskara. Parang takot na takot kang magmukhang mahina. Alam mo ba, nung mga bata pa tayo, ikaw yung unang umiiyak kapag nadudulas ako. Pero ngayon, kahit masaktan ka na, itatago mo pa. Wika naman niya. Tumawa ako at ang sabi ko, kailangan Ako yung boy tigas ng grupo, di ba? Kapag naging mas malambot ako, baka hindi nyo na ako respetuhin, baka hindi mo na ako magustuhan. Biglang natahimik ang paligid. Ang magustuhan na salita ay parang bombang sumabog sa gitna naming dalawa. Anong ibig mong sabihin, Emil? Seryosong tanong ni Andy. Inilapag niya ang bote niya at lalong lumapit sa akin. Heto na. Wala nang kayak na tataob. Wala nang waiter na may dalang chili prawns. Kami lang dalawa, ang dagat at ang alak na nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na wala ako nung sober ako. Andy, kaya ako nagpapakamacho. Kaya ako nag-e-effort sa trip na to kasi gusto kong mapansin mo ako. Hindi bilang best friend na bodyguard mo, kundi bilang lalaking pwedeng mag-alaga sa'yo. Nararamdaman ko na yung panginginig ng boses ko. Ang boy tigas ay unti-unti nang natutunaw. Kasi, Andy, mahal kita Matagal na. Hindi lang to dahil sa ganda ng El Nido, kahit sa Maynila, kahit sa palengke, kahit sa gitna ng baha. Ikaw lang yung gusto kong kasama I'm sorry kung naging corny ako o naging seloso. Natatakot lang kasi ako na baka pandirihan mo ako kapag nalaman mo. Yumuko ako. Hinintay ko na tumayo siya at iwan ako. O kaya tawanan ako at sabihing, lasing ka lang pre. Pero walang tawa ko narinig sa halip. Naramdaman kong isang mainit na kamay na humawak sa baba ko at dahan-dahang iniangat ang mukha ko. Tumingin si Andy sa akin. May luha sa mga mata niya pero may ngiti sa mga labi. Ang tagal ko nang hinihintay na sabihin mo yan, Emil. Akala ko ba tigas ka, bakit ang bagal mo? Wika niya. Ha?
Ang tanging na isagot ko. Mahal din kita, tanga. Bulong ni Andy bago niya dahan-dahang idinampi ang noo niya sa noo ko. Doon ko napatunayan na ang tunay na boy tigas. Marunong din palang lumambot. Lalo na sa tamang tao. Nagising ako sa tunog ng mga ibon at sa sikat ng araw na tumatama sa mukha ko. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ang laki ng ngiti ko. Pagdilat ng mga mata ko, ang unang nakita ko ay ang mukha ni Andy na mahimbing pang natutulog sa kabilang kama. Teka, kagabi, totoo ba yun? O baka panaginip lang dahil sa dami ng nainom kong beer? Naalala ko tuloy yung sinabi niya. Mahal din kita, tanga. Shucks, ulit-ulit na nag-e-echo sa utak ko yung boses ni Andy. Gusto kong tumalon sa tuwa, gusto kong mag-push up ng 1,000, gusto kong isigaw sa buong El Nido na hindi na ako single, pero dahil ako si Boy Tigas, kailangan dahan-dahan lang. Bumaba kami sa hotel restaurant para mag-breakfast. Pag-upo namin, hindi ako makatingin ng diretso kay Andy. Bakit ganun? Mas nakaka-pressure pala ngayon. Ngayong alam ko nang gusto niya rin ako. Emil, okay ka lang ba? Bakit parang tinitingnan mo lang yung itlog mo? May problema ba? Tanong ni Andy habang sumusubo ng garlic rice. Wala. Iniisip ko lang kung totoo ba lahat yung nangyari kagabi o baka lasing lang tayo? Mahina akong sagot. Biglang tumigil si Andy sa pagkain. Inabot niya yung kamay ko sa ilalim ng mesa at pinisil ito. Lasing ako sa beer, Emil. Pero hindi ako lasing sa pag-ibig. Totoo lahat yun. Wika niya. Munti ko nang maibuga yung kape ko. Andy, huwag kang masyadong vocal, baka may makarinig sa atin. Sus, Boy Tigas talaga. Takot ka pa rin. Biro niya sa akin sabay kindat. At ito, nagrenta kami ng motor para pumunta sa Nakpan Beach dahil kami na. Kahit wala pang formal na label, feeling ko naman kami na talaga. Ito na yung chance kong maging PDA pero parang Boy Tigas pa rin. Habang nagmamaneho ako ng motor, nakakapit si Andy sa bewang ko. Emil, bilisan mo pa. Ang sarap ng hangin. Sigaw niya. Hinawakan ko yung kamay niya na nasa bewang ko at lalong hinigpitan yung kapit. Kumapit ka lang, Andy. Hindi kita bibitawan. Pagdating sa Nakpan, napakalawak ng buhangin. Walang masyadong tao sa dulo kaya doon kami pumuesto. Emil, picture tayo. Yung pang-couple. Excited na sabi ni Andy. Ha? Anong pang-couple? Sabi ko sa'yo, cool lang tayo dapat. Reklamo ko pero ang totoo. Nag-aayos na ako ng buhok at tinitingnan kung bakat ba yung muscle ko sa t-shirt. Nag-selfie kami sa unang picture, seryoso ako. Sa pangalawa, nakangiti ako ng konti. Sa pangatlo, biglang hinalikan ni Andy yung pisngi ko. Sakto sa pag-click ng camera. Uy, Andy, ano ba? Gulat kong sabi habang hawak yung pisngi ko. Namumula na naman ako. Bakit? Boyfriend naman kita, di ba? Tumigil ang tibok ng puso ko. Boyfriend? Ang sarap pakinggan. Sino namang nagsabi? Hindi pa nga ako nanliligaw ng maayos. Pabebe kong sagot. Ayaw mo. Sige, tatawagan ko si Marco, yung tour guide. Wika naman niya.
Hindi ko na siya pinatapos, hinila ko siya papalapit sa akin at napatitig ako sa mga mata niya. Sabi ko, subukan mo lang natawagan yun, Andy. Sa akin ka lang, gets mo? Tumawa siya at niyakap ako. Sabi niya, gets ko po, boy tigas ko. Siyempre dahil may pagka-comedy yung buhay ko, habang nagmo-moment kami, biglang may asong gala na tumakbo at kinuha yung tsinelas ko. At eto, hinabol namin yung aso. Gagi. Si Andy ayun, tawa ng tawa habang pinapanood ako na nakikipag-agawan ng tsinelas sa aso. Sa huling gabi namin sa El Nido habang nag-e-empake kami, may halong lungkot at saya. Lungkot dahil babalik na kami sa realidad ng Maynila, sa traffic, sa trabaho at sa ingay, pero masaya dahil hindi na ako uuwi bilang Emil na nagtatago, kundi bilang Emil na nahanap na ang magpapasaya sa puso niya. Emil, tapos ka na ba dyan? Labas tayo sa dalampasigan. Huling silip bago tayo umalis. Yaya ni Andy habang sinasara ang backpack niya. Naglakad-lakad kami sa tabing dagat. Wala nang inuman, wala nang asong nagnanakaw ng tsinelas. Tahimik lang ang gabi, sapat na para marinig ko yung tibok ng puso ko na hanggang ngayon, mabilis pa rin kapag katabi siya. Andy, tawag ko sa kanya. Tumigil kami sa tapat ng isang malaking limestone rock. Seryoso na to. Magbalik natin sa Maynila. Ano sasabihin natin sa barkada? Alam mo naman yung mga yun, lalo na si Berto. Baka asarin ako nun hanggang sa susunod na buhay. Wika ko pa. Tumawa si Andy, sabi naman niya. Bakit kinakahiya mo ba ako? Sabi mo boy tigas ka, panindigan mo. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko yung dalawang kamay niya. Sabi ko, hindi kita kinakahiya. Ang totoo, gusto kong ipagsigawan sa buong mundo pero natatakot lang ako na baka magbago ako. Magbago yung lahat. Hinigpitan ni Andy yung hawak sa akin. Emil, nagbago na ang lahat nung gabing aminin nating mahal natin ang isa't isa. Alam mo ba, mas gusto ko tong bago, yung bago nating lahat. Kahit anong asar nila, basta alam ko na sa dulo ng araw, ako yung one great love mo. Ayos na ako. Sa puntong yun, binitiwan ko na lang ang lahat ng pagpapanggap. Hinalikan ko siya sa noo, pababa sa ilong hanggang sa magtagpo ang aming mga labi. Isang halik na mas matamis pa sa kahit anong dessert sa El Nido. Isang halik na nagsasabing, sa'yo lang ako. Isang taon nang nakalipas. Nasa isang birthday party kami ng isa naming tropa sa Maynila. Gaya ng inaasahan, nalaman din ng barkada yung tungkol sa amin. Noong una, hindi sila maniwala. Sabi ni Berto, si Emil, magkaka-boyfriend mas matigas pa sa semento yung puso niyan. Pero heto kami ngayon, magkatabi sa sopa. Emil, pakiabot naman ng tissue. May dumi sa mukha ko. Utos ni Andy. Agad akong kumuha ng tissue at dahan-dahan pinunasan yung mukha niya. Nilagyan ko ng konting haplos yung pisngi. Yun, boy tigas, lumalambot. Pa-tissue na lang oh. Kantiyaw ni Berto mula sa kabilang lamesa. Tumingin ako kay Berto. Tinaasan ko siya ng kilay at binalik ko yung macho voice ko. Bakit pre? Masama bang mag-alaga ng mahal ko? Subukan mo siyang saktan, makikita mo yung tigas na sinasabi mo.
Nagtawanan ng buong barkada. Alam nilang kahit boy tigas pa rin ako sa paningin ng iba. Pagdating kay Andy, ako yung pinakamalambot na tao sa mundo. Natuto ako sa El Nido na ang tunay na lakas ng loob ay hindi sa pag-iyak o sa pagiging seryoso. Ang tunay na tigas ay ang pagkakaroon ng tapang na aminin yung nararamdaman mo. Kahit na yung kapalit nito ay ang pagguho ng mundo mong binuo sa loob ng 10 taon. Dahil sa huli, aanhin mo ang pagiging matigas kung wala ka namang one great love na yayakap sa'yo kapag ikaw na ang kailangan lumambot. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.